Sagittarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At titignan natin ang energies for you ngayong new moon in Cancer sa June 25, 2025 at 6:31 p.m. Philippine time. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video. And comment rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, so let's see. Sagittarius. So, itong reading na to, maaring mas makaresonate dito yung mga Sagittarius rising. So, for you, Sagittarius, itong new moon is happening in your 8th house, which is about transformation, endings, new beginnings. So, this can be a bit challenging for some of you. Pero, sa una, mukhang akala mo challenge siya. But, may mga bagay na kailangan kasing mangyari para may magbago for the better. Okay? So, that's what I'm seeing for you. 8th house is also about investment. So, yung iba sa inyo, meron kayong sisimulang investments, no? Pwedeng related to sa, alam mo yung investment na for fun. Oo. Let's say, for example, magtatayo ka ng bilyaran. Ayan. Yung ganong negosyo. 'Di ba ano 'yon for para sa mga for happy ganyan or to enjoy yan for fun. Some of you naman maaring pagsasabayin niyo yung pagnenegosyo sa pagbe-business ay pagnenegosyo sa pagtatrabaho. Oo. You have a positive aspect here in the 10th house. Napakasipag nyo ngayong panahon na to, Sagittarius. Mars is, meron siyang positive aspect sa Moon, Sun, and Jupiter. Although, medyo nagka-clash yung energy na to. But, supported naman siya ng iyong enthusiasm na gusto mong ma-improve pa yung buhay mo. Meron tong challenging aspect sa 5th house, which is about children, your dating life, and your creativity. So, maaring yung iba sa inyo, meron kayong gustong pasuking negosyo related sa creative talents and skills ninyo. Somehow, nagkakaroon kayo ng challenge because of yung mga iba ninyong responsibilities na kailangan nyo rin gampanan. So, medyo may mga kailangan ka munang hintayin dito kasi Saturn is squaring the Sun, the Moon, and Jupiter. And Saturn kasi is about delays. This is about structure, discipline. So, maaaring meron kang kailangang ayusin sa sistema mo kung gusto mo talagang matuloy itong business na gusto mo or yung mga passion project mo na gusto mong i-pursue. Kasi minsan akala natin madali lang siyang isipin, di ba? May mga ganon. Madaling isipin pero mahirap siyang gawin or mahirap siyang i-execute. You also have a challenging aspect dito sa Pluto, which is the planet of transformation, endings, new beginnings, power. So, pwede nagkakaroon ka rito ng power struggle, especially with the people that you work with, no? Yung mga kasama mo sa trabaho or sa mga kaibigan mo. This is about your 3rd house, which is about your connection, your thoughts. Pwede rin may overthinking dito na nangyayari, no, Sagittarius. Maring ino-overthink mo yung mga plano mo, kaya parang may mga times na nahihirapan kang simulan dahil iniisip mo, what if, no? What if ganito? What if hindi mag-work? What if magka-problema? So, the 8th house is also about your yung other people's money. So, yung iba sa inyo, maaring meron kayong iti-take out na loan. If you've been waiting or wanting to take out a loan, pwedeng ito ay ma-approve sa'yo. Maaring hindi to yung mga maliliit, mga small time na loan ha. Ito yung mga malalaking loans that you might be getting, no? Lalo na kung gagamitin mo siya for business opportunities. So, this is favorable sa'yo. Pero kung the reason for your loan is just about kasi gusto mo lang mag-enjoy, gusto mong gumala, so pwedeng hindi siya ma-approve. So, kailangan itong loan na iti-take mo is para siyang gagawin mong puhunan for business na mapapaikot mo siya.
Some of you pwedeng magkaroon ng challenging situation sa isang kapatid, no? Pwedeng magkaroon ng misunderstanding. Kung meron kang kapatid, pwede rin sa kapitbahay to or extended family, tito, tita, ganyan, mga pinsan. Also, pagdating sa sa anak, no, pwede ring meron kang kailangang gampanan na responsibility sa anak mo na medyo nagsa-struggle ka na magampanan 'yon. Some of you, if you are dating someone, pwedeng may mga times rin na hindi ka nagiging available sa person mo or parang hindi mo na ibibigay yung best mo sa isang relationship. Although hindi naman to ganun kaseryoso, no, na relationship for some of you kasi hindi pa ganun kalakas yung commitment mo dito sa connection na to. If you're connecting with someone. Some of you naman, no, medyo mag-ingat sa yung mga friends with benefits or yung mga, ang tawag nito? Yung mga kakakilala mo lang, tapos magkakaroon agad kayo ng intimacy. Ano bang tawag nun? One night stand, yung mga ganyan. So, be careful lang. Kasi pwedeng magkaroon ng problema dahil doon, no? Maraming reasons na, maraming pwedeng panggalingan ng problema na yan. So, iwasan mo na lang kung ayaw mo ng aberya. 8th house is also about mystery. So, meron ka ngayong aalamin na isang misteryo ng mga bagay na gusto mong matuklasan. Maybe this is related to yung belief system, religion mo, or sa spirituality. Maaring nagiging interesado ka sa astrology, sa tarot, or any forms of divination na gusto mo pang matuklasan, malaman, at maintindihan. Oo. Yung isang forms of divination. Some of you naman may inheritance dito. So, pwedeng bigla kayong makakuha ng inheritance from your parents. Kasi ang inheritance naman, hindi naman kailangan wala na yung parents mo bago mo makuha. Kasi pwedeng nandyan pa sila, pero maibibigay na sila sa yung lupa, pera, or pag-aari nila na binibigay na nila sa'yo. Okay, let's see what else. Champion of Cups. Uy, may love talaga. So, if you're single, pwedeng magkaroon ng love offer or ikaw yung mag-offer ng love. So, just take what resonates. Some of you, ito yung sinasabi ko na meron kang papasukin na sitwasyon na hindi mo pinag-iisipan, yung tipong dahil lang sa impulse mo. So, maging maingat. Kasi pwedeng meron kang magre-risk ka dito. You're going to take a risk pwedeng sa isang business na hindi mo pinag-isipan. So, pay attention sa ganon. Maaring merong offer sa'yo ang isang kaibigan mo or partner mo na, uy, let's start this kind of business. Pero, hindi ka naman sigurado doon. Pero, pinasok mo pa rin. So, be careful sa ganong scenario. And the Fool is also about freedom. So, pwedeng you are freeing yourself from a situation na medyo nagpapahirap sa kalagayan mo ngayon. This can be sa isang relationship na toxic or sa isang financial responsibility na burden na para sa you are letting go of that. You have the Elder of Pentacles, which is about stability ng yung finances. Yung iba sa inyo, maaring makakatanggap kayo ng unexpected income, unexpected money, or pwede ring merong increase ng sweldo, or yung iba merong promotion sa trabaho. Honor your feelings. Ayan. So, the Moon is your feelings. May mga times kasi na, yung nararamdaman mo is parang dinidismiss mo, hindi mo pinapansin. Which is, eventually, naiipon, tapos bigla na lang sasabog, di ba? So, at least, ground yourself and release that para hindi naman mabigat sa kalooban mo. Paano ba mag-release? O talk to someone, or mag-journal ka, o kaya iiyak mo, di ba? That's a form of release. And then, confidence is your key to success. So, being confident sa sarili mo, tiwala sa sarili mong kakayanan. Yan yung magiging susi sa tagumpay mo. Tiwala sa iyong sarili.
Kasi the more na nagda-doubt ka sa kakayanan mo, the more na parang bumababa rin yung ano, yung iyong tingin sa sarili mo. So, ikaw rin mismo ang mag-hype up, no? Ikaw rin mismo yung mag-encourage sa sarili mo. So, that is your responsibility to yourself. Okay? That is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.